Naku po, Senator Bato, galit na galit. Senator, ba't ka galit, Senator? Engineering District. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos ngayon, kunyari, magtanong-tanong ka pa sa mga tao mo sa baba, o meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron. How, Huli ka. Sir, parang hindi ko po Naku po, kailangan yata ng lasartan ni Senator Bato de la Rosa sa nangyaring hearing dyan sa may Senate. Dahil po, ayan po, obvious naman po kasi ayaw pa umamin tong mga talipandas na tulunggis na ito na siya lang naman sila ang kumikita sa bilyones dyan sa flood control mga kois mga guys, especially yung flood control queen na si Sara Diskaya. Palakpakan. So yan pong mapapanood natin sa video ito. Kung bago naman po kayo, please follow, like, and share, and subscribe. Senator Bato, yung sekretary mo, dapat may dala kayong lasartan palagi. mag-gets yung pang sports saka pang pamilya po eh. Kasi po, yan base ron sa dating commercial. At saka, ibig sabihin po niyan, pag sinabing pang pamilya, ito po yung mga proyektong lehitimo, may execution at na-deliver, no? Na mga lehitimong kontraktor. At yung pang sports, ito daw po ito yung talagang pwedeng paglaruan at talagang walang delivery. Ito po yung guni-guni. Ito po yung ghost projects at talagang buo yun na pinipera na lang. Naku po. So, Sakla. kino-confirm nyo ba o dinideny nyo na meron pong ganitong dun sa inyong distrito? Siyempre, deny. If I may po, explain ko lang po. Nung po nga ang ating presidente ay nagsalita po sa kanyang SONA, after the day after po, I called up the present district engineer at that time, the Bryce Hernandez, to make an inventory of all the projects from 2022 to 25. Tinawagan ko po siya dahil sabi ko kailangan inventaryohin yan. Ang assessment ko lang po, baka mamaya po ay may mga kulang na haba, 1 metro, 2 metro, pa revalidate po. After 2 days, tumawag po ulit ako sa kanya. Sabi ko, anong balita? Mayroon ba tayong mga defects na kailangang ayusin? Sabi niya po, wala. After nasa 4A na po ako noon, Assistant OIC, Assistant Regional Director na po ako. Nagpa-submitting. Kailan po kayo lumipat ng 4A? June 16 po, 2025. O bago lang. Magmula noon, si Bryce Hernandez na ang district engineer ng First Engineering District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot, no? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, Pakulong na yan. that for him to show up, no? Nakasabpina na po siya ngayon and nag-ano ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po. Saludo, Senador. Opo, thank you po. ND Alcantara. Nag-submitting po kami. Pinatawag ko po lahat ng mga dating kasamahan ko para po kaharap po sila at bine-verify ko po sa DE, OIC-DE, Bryce Hernandez, meron ba tayong mga findings sa mga defects? Sabi niya po, wala. After the meeting po, isang kaupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. 2 po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. So, ang sabi ko po sa kanila, August 3, 7 p.m., that was Sunday. Pinatawag ko po, lahat po sila. Sabi ko, totoo ba ang balita na mayroong mga project na nabayaran? Without my knowledge po, kasi po, explain ko lang po. Paano kayo mag-release kung wala kayong mga ebidensya? Mag-release sila ng yung pira. No.
Pag sinabing tapos na yung proyekto, siyempre lalabas yung sobrang pira. Paano sila mag-release kung walang katibayan? Kasi alam naman po natin yung mga DPWH, pag nagpapagawa yan, meron yung mga inspektor. So, ibig sabihin, gawa-gawa lang sila. Picture-picture lang, gawa-gawa ng mga papilis para maaprubahan at ma-release na yung pera. Wow. So, ibig sabihin, mula sa taas hanggang sa baba, sila-sila lang ang nagkakaintindihan. Mula sa baba hanggang sa taas, sila lang po naghati-hatian. Tama ka. Ako po yung umaasa at nagtitiwala sa mga tao ko na lahat po sila nakapirma na. Sa bandang huli, ako po, yun po, meaning ko may negligence on my part. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang dalawa. Totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. At sila po ay nagsalita na yun naman daw po ay pagagawa sa kontraktor. Sa kontraktor po ipapagawa. So, after po ng meeting, kinausap ko po yung Engineer J.M. Ramos, which is the construction chief. Sabi ko, mag-ikot ka, magsama ka ng mga tao. Baka mamaya, mayroong mga ibang kulang talaga. So, after a day po, nag-report po sa akin. Buti pa yung barko. Hindi binabaha, hindi lumulubog. Bakit? Alam nyo ba kung bakit? Kasi kapitan lang doon, walang congressman. Na di umano'y meron pong mga mangilan-ngilan. Hindi ko po alam yung eksaktong figure. Na posible po. Na posible. So after po nan, kinausap ko po yung dalawa. Sabi ko, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Opo. Sir, isa na lang hindi po, na pala, no? if you may, nag-report po ako. May kasabihan nga si Fernando Fu Jr. Akin ang tundo. Sabi naman ng ating speaker, akin ang pundo. Kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Kayo ba nag-report sa kanya? Nag-report po ako Na sa may kanya, ghost that was projects? 5 o'clock in the afternoon. But Senator JB? sige. Ayan na. Lasartan, Mr. pasok. Chair, kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang. Yes po, Your Honor. June 16, 2025. Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni ni Senator Lacson, isang araw, 2 araw lang nilang pinuntahan, na validate nila kaagad. Na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project na yan na sinasabi. Tapos ikaw, na dating DE ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Nagtanong Honor. ka pa sa mga tao mo? Kasi po, ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project Huwag na tayo inspector. magpapasahan dito ng kwan. You are the district engineer Yes po. of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Di ba? if I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na
Hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. Tama. The buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos ngayon, kunyari, magtanong ka pa sa mga tao mo sa baba, meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron. How Sa bukid. Napaka-hirap intindihin na ikaw, How district ironic. engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS, na-locate nila, tinanong na yung mga barangay officials doon. Sabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. 2 days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many years ka naging DA doon? 5.5 years, sir. 5.5 years. Kita mo? Tapos Senator hindi mo Bato. alam na may ghost project pala. Senator Bato, I think you Ilabas ang lasartan. Talaga nakaka-high blood po naman talaga yan. Yun bang talagang obvious na, magmamang-maangan pa. Ay naku, pasalamat talaga kayo. Hindi si Duterte yung presidente na. Kasi pag si Duterte, naku, hindi na siguro kayo umabot dyan. Naku po. made your point already. Thank you, Mr. Chair. Wala nang time si Senator Salamat, Wala nang salamat. time, pero- Sorry, Okay Senator na. JB. The last point na lang, Mr. Chair, siguro ikot na lang po ako doon sa ano. Di po lumabas po yung ano, no, naging controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle, no? Kasi nga, how can a district engineer afford a kind of lifestyle? Nakita yung Marilo, Wow. no? Kayo nga, nakapatik Philip. Si Senator Bon, ako, psychopathic lang eh. No? Si TW still ngayon, promoted na. Si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Ferrari pa. Kaya gusto ko sana makausap si DE Bryce Hernandez. Pumapasok daw ito ng DPWH, naka-Ferrari pa. Naku po. Sinita nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Hindi po fix po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga, Siyempre, papasok yan mga 9 to 10. Labas ng 2 to 3 para diretso sa casino. Tama, di ba? sa NLEX Petro, nakipag-meeting po, and then dumidiretso po ako sa office around 9 to 10 o'clock po. Ang aking informasyon, Mr. Chair, ay 10 a.m. Yes po. Kadalasan doon kayo pumapasok. Po. No, nung DE pa, tas assistant nyo sila Bryce at yung sila JP Mendoza. At 2 p.m. daw, Mr. Chair, umaalis na po sila. Ito po, confirm nyo kung totoo hindi. 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Nako. Totoo po ba ito? Hindi. Ako po, umaabot po ako ng 5 o'clock, Your Honor. 4 o'clock, 4:30 po. Pero yung grupo nyo raw po, hindi lang kayo shopping buddy, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, Yes. paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw hindi Wow! natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa... Siya. Ha? Sabi niya, hindi niya alam kasi hindi daw sila magkasama. Pero wag ka mamaya, aamin din yan. Lalambot din ang bulalo kahit gaano pa ito katigas. table. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi yan hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O Minsan po kasama, minsan po hindi. so nagkakasino po kayo. Inamin ko, Umamin din. Holy sa bitag kung ni Ben Tulfo pa. Holy sa bitag. Inamin din pala. Lumambot din ang bulalo.
po, Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. So, sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest. Pahuli na yan. Ay, mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang, sabihin sa isang buwan, yung grupo nyo po. Mga 2 hanggang 3 po. Mga ano siguro, sir, mga 7 sa isang linggo. 7 araw sa isang linggo. Mr. Chair. Ang balita ko rin naman po ay kayo naman hindi masyado, no? Yung Mr. Your Honor, Mr. Chair. So, sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest. Pahuli na yan. Ay, mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang, sabihin sa isang buwan. 7 yung sa grupo isang nyo linggo. po. Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ang balita ko rin naman po ay kayo naman hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. So, Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang di umano'y field trip Yes. araw-araw sa casino. If you can ask siguro yung Soler North kasi na pinakamalapit doon po sa norte. No? Naku, binura na yun. Meron pa ako mga tanong sana, Mr. Chair, pero I'll just ask siguro on my next round, Mr. Chair. Thank you, Senator. I think you have So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong. Ay, wala. Hindi ko pinagagamit yung payong na to. Pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong. Hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong. Alam niyo, naging anghel dito si Julius Babaw, palakpakan. Ewan ko lang kung talagang totoo yung balita na tinanggal daw siya sa TV5. Huwag naman sana po. Ayan po, talagang grabe. Grabe yung kasinungalingan na talagang harap-harapan kang magsinungaling itong mga animal na to. Sarap pagsasampalin. Pero yun mo, pera natin yan. Nilalaro lang nila sa kasino. Milyones pa pag natalo. Pag pumusta. Diba saklap mga boys? Ha? Napakasaklap po talaga sa lahat ng pinakamasaklap. Ha? Yung ordinaryong tao nagbabayad ng tamang buhis. Itong mga animal na to, ewan ko lang yung mga luxurious car na yan. Ewan ko lang kung talagang may buhis yan. Eh sana wala para kukunin na ng gobyerno. Pakikomento po na yung mga opinion o reaction sa comment section ng ating video. Mega love shoutout po sa ating lahat. So without further ado, so for now, I'm gone. Rila, God first, God bless all, peace. Bye-bye.